85% minimum, Brother Admar, Brother MJ, ng media sa Pilipinas kontrolado ng grupo ni Martin Romualdez. And that is a statement that I will stand by that. Hindi man niya pangalan na nag-a-appear dyan sa mga stocks, sa capital profit sharing, sa pagkontrol nitong mga daloy ng malalaking media na korporasyon, dyaryo, telebisyon, radyo, ay itinuturo po ng lahat ng datos and nobody would debate to kay Eric. It's Martin Romualdez in behalf of Marcos Jr. So iba pong naging approach ng pre-martial law at hanggang martial law bago magka-1986 people power na pag-aalsa ng panahon ng tatay niya, yun ay direct suppression. Nakakapagpaalala ng labis dito sa nangyayari. Sapagkat kung ako itatanungin, ako kung magkakaroon ng pagbabago, gusto ko magkaroon ng pagbabago, makapagdaos ng legitimate na eleksyon. No? Kung may pamamaraan pa, mas pipiliin ko, no? Mas pipiliin ko na matapos ni President Marcos ang kanyang termo na ng maayos, no? At magkaroon ng eleksyon sa 2028. Subalit sa mga nangyayari, ako sinasabi ko na, yun ang ideal na situation. Subalit sa mga nagaganap, no? Nagugutom ang tao. Paano tayo makakarating sa 2028 ng maayos? Nagugutom ang mga tao. At yung Vice Presidente na ihinalal ng 32 million na mga botante ay pinagsisikapang ibagsak ngayon. Pero sa halip na bubuksak ay lalong tumaangat, lalong tumataas at nagagalit ang taong bayan. Yung mga, meron pa yatang mga nandyan sa EDSA at pati yung mga nagpo-protesta nasa mga rally sa iba't ibang panig ng kapuluan ngayon. Opo. Kanina ay napanood ko sa YouTube. Siguro katatapos lang noon. I think kaninang hapon si BP Sara nasa Misamis Oriental yata siya. Opo. Sige, magandang gabi uli. Sige po. Sir, mauna lang po ako sa pagtatanong po sa inyo, Ka Peter. Ano po dapat ang kahalagahan itong 1986 na nakikita po ninyo na dapat malaman ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga hindi nakaabot noon sa kasalukuyan pong henerasyon, Ka Peter? Darating itong panahon na ito, isa pa lang pagpasok pa lamang ng mga September 20, no? Medyo sa akin talaga kahit nung araw immediately after EDSA Revolution, kasi alam naman natin hindi naman ang taong nagwagi eh. From one government na kontrolado ng mga naghaharing uri, at nalipat sa isang grupo, no, na pinamunuan ng isang babae, si Cory Aquino, no, na alam naman natin walang alam sa politika, no. Inuluklok lang talaga ito, no? Pinagkaisahan nito, inuluklok lamang ito ng mga yung mga kumukontrol ng mga malalaking negosyo. Kaya pag-upo ni Cory ay limbawa, binalik niya agad in a silver platter sa mga Lopez ang lahat ng negosyo nito, no? Tubig, kuryente, etc. Name it, So, sa akin, kasi I consider myself a political animal, Alam naman natin na nangyayari, Alam mo, even Joma season, buhay pa siya, nasa kulungan siya, nagpasabi siya, hindi naman, it was nothing but a revolutionary putsch. No? Or, I'm sorry, military putsch. No?
Siyempre yung mga tao, no, na nadala sila ng emosyon sa panawagan ni Cardinal Sin, etc. No? Pero kung titignan natin pagkatapos kung anong nangyari, no? At saka bakit ba nag-martial law? No? Alam mo, ang nangyari noong 1986, nanganganib na mangyari ngayon. Sapagkat noong 1986, for example, napakalaki ng role namin yan. Ako, bahagi ako nun. Komunista pa ako nun, ano? Yung ginawang panggugulo, yung participation ng Communist Party of the Philippines, no? Yung terorismo na naging partisipasyon nito, no? Sa pakikipagsabwatan ng CPP, ng NPA, sa ruling party, sa later on, naging ruling party, no? Pero sila nun ay number one sa opposition ng Liberal Party, no? Don't you ever forget what happened bago nagdeklara ng martial law si Marcos. For a year before. At saka mismo yung dalawang magkasunod na pangyayari yan, ano? At ayoko talagang bitiwan yung issue na yan, ano? Yung ginawang pag-iitsa ng Granada sa Plaza Miranda na kinamatay ng maraming tao, ano? Na ikinalumpo halos ng Liberal Party ng oposisyon, ano? Pero mahabang usapin yan, but it turned out na they seem to be a party to that incident, ano? And then afterwards, susunod na taon, 1972, yung tinatawag na July-August Plan ng CPP-NPA. I was a part of that operation, ano? Yung yung arms smuggling, ano? Yung smuggling, yung ng armas dito sa Palanan, Isabela, no? July-August yun, 1972, no? Na siyang ginamit na dahilan ng nasirang President Ferdinand E. Marcos para tuluyang magdeklara ng martial law, no? Sadly, no, yung revolusyon ng 1986, gusto kong sabihin na ito ay isang revolusyon na suportado ng mga oligarch, no? Hindi ko masasabi na ito ay revolusyon ng bayan. Hindi natin ito maikukumpara, for example, sa revolusyon na naganap sa Russia, no, yung Bolshevik Revolution, na talagang tao, no? Or yung ano, no? Or yung pagkapanalo, no? Yung pagbabagi ng mga Pilipino sa pagkapatalsik sa mga Kastila at saka mga Amerikano, no? Naging madugo, no? Pero ito talaga ay lehitimong revolusyon, ano? Opo. Or yung pagkapanalo ng mga Vietnamese nung ma-capture nila yung political power, revolusyon ng mga tao. Pero yung naganap ng 1986, well, sadly, hindi ko maituturing na ito ay revolusyon, sapagkat ang sambayanan ay naging biktima nitong 1986 EDSA revolution na to, at nakahinga lamang, nakabawi lamang after so many years, after 36 years yata na pamumuno ng Liberal Party na wala namang nangyari. Pinalakas pa nila yung CPP-NPA. At ngayon, ang nangyayari ngayon, huwag ninyong kalilimutan, yung kaguluhan na nangyayari na yan ay nagsimula yan sa Kongreso sa pamumuno ng Makabayan Black na ginamit para guluhin na naman. Kung kaya magulong-magulo tayo ngayon, yan ay pinasimulan ng Makabayan Black. Huwag niyong iboboto na yan. Opo. Maraming salamat, Ka Peter. Si Ka Eric, baka may dagdag po. Opo. Maraming salamat, Admar and MJ. No? Ang EDSA 1986 was not a revolution but a people power. Yun po ay isang tactical at isang transisyon na hindi nagdulot ng fundamental na pagbabago sa istruktura ng lipunan, subalit nagkaroon ng pagbabago tactically
sa mga namumuno sa pamahalaan. I agree kay Peter na ang isang totoong revolusyon ay isang radikal at fundamental na pagbabago na binubuwag at binabago ang lumang tanikala ng lumang sistema ng lipunan. At ito ay nagkakaroon ng direktang partisipasyon ng mga tao at ang interes nila ang mangingibabaw pag nagkaroon ng pagbabago. Yan ang tinatawag na pinakapayak, pinakasimple na definition ng revolusyon. Sadly to note, iniwan namin yan ni Peter kasi pag ganyan ang patutunguhan natin, madugo po yon. Armado yan, at, pero nagaganap yan sa kasaysayan sa buong mundo. Yung revolusyon sa China, sa Vietnam, sa Cuba, yung revolusyon sa Soviet Union. Yun po ay mga totoong revolusyon na may partisipasyon ng mga tao naging madugo. Subalit nagkaroon ng tunay na fundamental na pagbabago sa lipunan. Yung 1986 po, may mga advantage din. Bagamat hindi fundamental ang pagbabago. Ibig sabihin po na natili ang lumang istruktura ng ekonomiya kontrolado ng mga iilang pamilyang malalaki na mga sindero, politikong mga kumokontrol ng gobyerno na naging oposisyon kay Marcos Sr. na sila na rin ang naging nasa poder kagaya sa kamag-anak korporasyon ni Cory Aquino na siyang naging dahilan kung bakit instead na magkaroon ng revolutionary change in the defective and oppressive and anti-people structures ng lipunan na ang laksa-laksang milyong-milyong mamamayan, Brother Admar and MJ, mga magsasaka, manggagawa, mga manggagawang bukid, maralitang lungsod at mga nasa sektor na nasa laylayan at nasa masa ng mamamayang Pilipino, hindi po sila nakinabang ng totoo doon sa 1986 people power na pagbangon and even sa 2001 na pagbangon. Sa panahon ni Erap Estrada, nagpalit lang po ng mukha ang mga politiko at nagpalit po ng pagkakataon na mamumuno ang mga malalaking pamilya na nagkukontrol ng ekonomiya at lipunan at sila na rin po ang nagkukontrol ng politika. So ano pong kabuluhan nito ng 1986? Ididirekta ko lang po. May mga naidulot po na bintahe o advantage. Una, lumalabas sa ating kasaysayan na kapag mapanupil, mapaniil, abusado, kurakot at magnanakaw, ang namumuno sa gobyerno dumarating sa pagkakataon na nauubos din ang pasensya ng mga tao at ito ay kanilang pinapatalsik at gustong palitan. No matter how it may be limited to some very limited governmental change in leadership at hindi kaagad natutugunan ang fundamental at radikal na pagbabago sa lipunan or structural deficiency ng lipunan, subalit tama naman na mapatigil ang abusado, pagnanakaw, nangungurakot at walang respeto sa mga batas at karapatan ng mamamayan at hindi nila tinatangkilik ang kalayaan at karapatan ng mamamayan, tama na mangyari yon. Yon ang isang tama na naganap sa 1986 People Power event na naganap noong Pebrero na ngayon ay 39 years na. Pangalawa, nagkakaroon din po ito ng tinatawag na social learning o aral sa panglipunan karanasan. Mahalaga po yon, Brother Admar at MJ. People will not understand history until they feel and they become part or immersed in history. Ang proseso ng kalayaan at ang pagtatanggol nito ay hindi mo mararanasan kung hindi ka maging bahagi ng daloy nito. So ang isang malaking naiambag ng EDSA 1986 People Power ay ang pagbibigay ng kamalayan at kamulatan sa taong bayan that they have the power. Peacefully man yan, hindi man kagad radical at fundamental, subalit pwede silang magkaroon ng taktikal na mga advantage sa isang mapanupil at abusado at walang saysay at walang katuturan na uri ng gobyerno that they can change it through their direct social participation na tinatawag natin na direct sovereign will of the people, which is ang version ng people power. So the social experience of the people doon sa proseso ng 1986 February ay nagbigay ng karanasan sa kanila at kaalaman na pwede palang palitan ang mapanupil at mapaniil na gobyerno at naulit yan sa 2001 kay Erap Estrada at posible ngang mauulit yan sa panibagong pagsambulat ng isang bulok, walang direksyon, insensitive kontra sa interes ng mamamayan, waldas sa pundo at abuso sa kapangyarihan at walang respeto sa batas, exactly
very simply defined by former President Rodrigo Duterte that makes the Marcos administration right now and his allies, lalo na itong abusado na si Martin Romualdez na sobra pa sa presidente kung mag-abuso sa poder at yung iba pang nakapaligid sa kanya. Similar events are now unfolding na pwedeng muli mamulat at magkaroon ng lakas ng loob ang taong bayan na ipatigil ang ganitong paglapastangan sa poder at kapangyarihan. That is the relevance of 1986 people power, no matter that it may not result again to a fundamental direct change in the structural defects ng lipunang Pilipino, subalit pwedeng yun ay isang antas ng pag-angat muli ng karanasan na pwedeng pag nagkaroon ng pagbabago dito sa current administration ay mas matututo at maalam ang mamamayan na mas lalo pang palawakin ang magiging resulta ng pagbabago na ito na hindi lamang change of faces of politicians or change of political leadership but rather change in the structure of society, lalo na sa interes at kapakanan ng mamamayang Pilipino na hindi direktang natugunan at na-deliver ng 1986 People Power at hindi rin po kompletong na-deliver ng 2001 People Power. Mga Ginoo, good evening, si MJ po ito. Bago po ating panayam, may tagisan po ng impormasyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, former Chief Justice, at former Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Tagisan po ng pahayag, impormasyon at ng facts sa usapin po ng fake news. Talawin ko lang po si Sir Peter, noong mga panahon ng diktadurya, gaano kalaki ang role ng media in exposing dictatorship at gaano po ang diskarte ng mga Pilipino noon to resist disinformation? Ang pagkakaiba ngayon, kitang-kita naman natin, nung aray wala pang social media at saka walang cellphone, yung mobilization ng mga tao ngayon, kumpara noon, ngayon, madali, at madali ang communication, madali ang mobilization ng mga tao, Noong 1986, yung mainstream media to the detriment of Ferdinand Edralin Marcos, kalaban niya ang pinakamalaking yung mga major network sapagkat ang ABS-CBN ay kalaban niya sa mga Lopez yan. Kalaban niya ang Lopez. Kaya nakatulong yung mabuti para mapag-usapan ang mga issue na laban sa tao, yung kahirapan nangyayari, yung graft and corruption, yung unti-unting militarisasyon, yung ngayon wala kang ang naririnig ko lamang, ang nariringgan ko lamang na nagsasalita ng katotohanan at mainit, galit na galit ay si Ted Filon. But yung other media outlets katulad ng ABS-CBN, Channel 5, Channel 7, wala eh. Wala kang mapapala sa kanila. Dinidistort pa nila ang mga pangyayari, Nililigaw nila. Sila ang pasimuno ng fake news, At yan ang aking yan ang aking na-experience ngayon, sa pakikinig ko diyan sa mga yan, Si Ted Filon siya ang nag-interview, nagre-raise ng mga totoong issue at nakikipag-away sa mga politiko live sa kanyang network. Noon ang isang dahilan ang ikinadali nung siguro nagsimula yan nung 1983 after the assassination ni Ninoy Aquino nung August 21 if my memory serves me right, 1983, correct, kasi after 3 years, yun talaga, milyong tao ang nagmasa doon, Pero sa pagkakaunawa ko, hindi sinuportahan ni Cory Aquino
Ang gusto niya lamang, umuwi lang daw siya para ilibing yung asawa niya at hindi siya pumayag na manguna sa anumang pampulitikang issue gawain. Basta't gusto niya lang mailibing. Pero nung 1986, mula nung 1983, unti-unti, iba na sitwasyon. At after yung snap election, parang nahinog na, no? Yung mga issue at hindi na nakontrol ng gobyerno. Pero gusto ko lang ulitin ang kapraso, yung narinig ko kay Eric kanina. And I agree with him 100%. In the final analysis, tao magdidesisyon dyan. Kasi ngayon, nagugutom talaga. Hindi ko alam kung paano marirecapture ng gobyerno ng presidente mismo itong sitwasyon. Lalo na pat kung totoo na tila wala siyang kontrol sa nangyayari. Magulo. Hindi lang magulo. Alam mo kami, for the first time, hindi ko kinakahiya aaminin ko in public. Hirap kami. Alam mo, maging yung panawagan ni BP Sara tungkol sa pagpunta sa mga rally sa EDSA, magaling siya, tamang-tama. Alam niya, damang-dama niya nangyayari. Sabi niya, huwag na kayong magpunta sa EDSA. Huwag na kayong magpunta sa rally. Yung pera ninyo, yung ipapamasahin ninyo, idagdag ninyo sa kakainin ninyo. Ang galing niya. Ibig sabihin, nararamdaman niya. Nararamdaman yung nangyari talaga sa ground. No? At ako, sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung kaya ako hindi nakaka-attend ng rally, sa kawalan ng pambayad sa taxi, no? Pagpunta lang doon sa lugar. At ganyan ang nararamdaman ng nakararami. Pero nakakatakot ito, ha? Biglang-bigla yung tipping point yan, ha? Bigla yan. Kasi sa ngayon, parang kung titignan mo, parang merong lull, no? May bagyo, pero parang no? Parang kang nasa gitna ng no? Nasa gitna ka ng bagyo, hindi mo mararamdaman, nasa gitna ka. Pero yung hangin, yung lakas, yung bigwas ng krisis sa kapaligiran na magdudulot para umalsa ang taong bayan, nandyan yan. Kung paano i-address yan ng gobyerno, ang bigas. Sus Mario Joseph, ang bigas. Kailan lang nag-taxi ako, kausap ko yung taxi driver. Kuya, magkano bigas mo? 55 pesos po. Ha? Sabi ko. Kasi yung 45 or 50 pesos, halos hindi nila makain. And this is after na ipinangako ng mahal na Presidente Marcos na isa sa dahilan kung kaya sinaluklok sapagkat sinasabi niya na ang bigas ay magiging 20 pesos ang kada kilo. Kahirapan ang magtutulak para sa isang matinding pagbabago. Kung anong pamamaraan ng pagbabago na yan, abangan natin. Opo. Ka-Eric, ito pong nangyayari ngayon na suppression sa media. Number 1 tayo na puruhan dyan, SMNI. Kasulukuyang umiiral yung ating indefinite suspension, though umiiral po yung ating batas for a 25-year franchise operation. Yung nangyayaring pagpapatawag sa mga vlogger, mga political commentator at mga social media influencer na critical sa administration, nakikita mo ba na may repeat of history sa tinatawag ng mga kababayan natin na nagko-comment ngayon sa ating palatuntunan na media control sa ilalim po ng diktadurya? Yes, sapagkat the powerful instrument right now of public information is no longer the traditional media na nakokontrol ng mga oligarko, malalaking kapitalista at mga negosyante. The power of public information right now ay nasa social media. YouTube, Facebook, Twitter, Reel, whatever. So ito po ang digital or social media ang gustong supilin ngayon sapagkat ang maliban doon sa binanggit ni Ka Peter, ni Ka Ramon, na iilang media personalities na nasa mainstream traditional media na may lakas ng loob na pumuna sa kalagayan
ng kabulukan at mga bangkaroting mga nangyayaring patakaran at programa at aksyon ng gobyernong kasalukuyan ni Marcos Jr. at niyang kanyang pinsan, wala na pong nagsasalita talaga sa tinatawag nating traditional, oligarchy-controlled, and business-oriented, profit-oriented media. 85% minimum, Brother Admar, Brother MJ, ng media sa Pilipinas kontrolado ng grupo ni Martin Romualdez. And that is a statement that I will stand by that. Hindi man niya pangalan na nag-a-appear dyan sa mga stocks, sa capital profit sharing, sa pagkontrol nitong mga daloy ng malalaking media na korporasyon, dyaryo, telebisyon, radyo, ay itinuturo po ng lahat ng datos, and nobody would debate to kay Eric. It's Martin Romualdez in behalf of Marcos Jr. So iba po naging approach ng pre-martial law at hanggang martial law bago magka-1986 people power na pag-aalsa ng panahon ng tatay niya. Yun ay direct suppression. Yun ay direktang pagsakmal, direktang pagkitil at pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag. Wala pang social media noon eh. So kung hindi ka mag-cooperate at hindi ka susunod sa gusto ng disenyo ng martial law ni Marcos Sr., kukuhanin niya ang kumpanya. Isasarado niya, ipapadlock niya, o kaya ipapatakbuhin ng kanyang crony. Iyon ay sa panahon ng lumang martial law para makontrol ang impormasyon at magiging daloy ng kanyang suporta sa pananatili sa pagsikil sa buong lipunang Pilipino gamit ang diktadura. Iyon ang nangyari. Ngayon, dahil duwag itong Marcos Jr. government at ang kanyang pinsan at mga alipores nila na magagalit ang taong bayan kapag nagdeklara sila ng ala martial law na mga uri ng mga hakbang ng direktahan, mayroon silang mga patalikod at mga pailalim na ginagawa, subalit very dangerous and seriously ay sinusupil ang karapatan ng mamamayan sa tamang pagpapahayag at sa tamang pagdaloy ng impormasyon. Magkaiba ito dahil nga duwag na magdeklara ng martial law at natatakot siya sa ngayon pa, although sabi ni Pangulong Duterte there is a possibility na maglakas-lakasan siya ng loob. That can be a possibility towards the end ng kanyang gobyerno kung nakikita niya na nanganganib na siya ay sasakmalin ng galit ng mamamayan sa pagtindig at pagtutol na malawakang kikilos ang mamamayan, posible yun. I agree to the former president. Pero sa tanong ni MJ, Brother Admar, Peter, mga kababayan, kung mayroon bang similarities, mayroon po. Kinokontrol pa rin po ang media. Ang SMNI po ay hindi oligarchic-controlled media. Ang SMNI hindi traditional media, bagamat ito ay isang established na rin at may reputasyon na uri ng media outfit, hindi po ito kontrolado ng politiko, oligarko o mga monopolistang kapitalista at hindi po ganansya ang daloy ng pagpapatakbo sa SMNI. Subalit, ang SMNI ay nahahalin tulad sa alternative media and information source sa ating bansa na totoong naninindigan doon sa patas at malayang pagpapahayag, kaya siya sinisikil at pinapadana sa kanya ang grabing panggigipit. Ang mga social media personalities, vloggers, at mga political commentators using digital or social media, kagaya ni Ka Eric at ng mga kapareho ko, kami po ay pinag-iinitan sapagkat kami na lang po kasama ang SMNI ang natitira na nagbibigay ng tinatawag nating public conscience information. I call it public conscience information sapagkat ang layunin natin ay hindi para mag-udyok ng tao kundi magbigay ng kamalayan, magbigay ng tinatawag nating pagmumulat upang sila ang magdesisyon kung gusto nilang manatili na 8 milyong Pilipinong pamilya ang nagugutom araw-araw o hindi makakumpleto ng kanilang 3 beses na pagkain sa ilalim ng Marcos government, that is around 40 million Filipinos, ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw in the last 18 months sa gobyerno ni Marcos. Kung gusto nilang mananatili na binablangko ang mga bill bago pirmahan ni Marcos ang budget at nagkakaroon ng mga bilyon-bilyon na pagpapalusot ng pondo na winawaldas at tinatawag lamang na ayuda at ayuda here, ayuda there, which are actually political bribery and corruption at pork barrel combined 3 in 1. Kung gusto nilang manatili na ang gobyerno ay walang pakialam na
ang ating budget sa PhilHealth at ang ating pundo sa pampublikong edukasyon at sa kalusugan ng mamamayan ay halos bagsak at lugmok na, at kung ang ating bansa ay mananatili ba na nagdidigma-digmaan, tapang-tapangan na napag-iwanan na tayo ng karatig bansa sa buong Indo-Pacific at sa buong Asia-Pasipiko, ang Pilipinas po ay kulelat at hindi na nalalayo sa kalagayan ng Myanmar at Bangladesh na uri ng ekonomiya, at napag-iwanan tayo ng mga bansang karatig natin sapagkat there is a serious problem of governance. Ang layunin natin kung bakit tayo nagsasalita is not to topple down the government, kung hindi mulatin ang taong bayan para manindigan at manawagan ng pagbabago sa lipunan at pagbabago sa pamahalaan. And I think yan ang dahilan kung bakit gustong supilin ito nila Martin Romualdez at ng abusadong kongreso nila. Ito ang bago, Brother MJ and Brother Admar. There is a new form of dictatorial instrument na hindi nakita sa lumang martial law ng tatay ni Marcos. And what is that? Weaponization of Congress. Bagamat ang Senado ay medyo konti-konti lang na nagagamit kapag ang committee ba ay kay Hontiveros, sigurado yan ay panggigipit yan, kagaya ng ginawa niya na pangbabalahura nitong senadorang ito sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy sa SMNI. No, klaro yan. Pero not the entire Senate. But the House of Representatives ay nagagamit ni Marcos as simbolo, kunwari, ng isang legislative function but actually executing political demolition job, executing dirty political operations and propaganda, at ang pinakalala ay iniikutan ng batas at gagamitin ng Kongreso para manupil ng malayang pagpapahayag ng mga tao at karapatan ng mamamayan na hindi ka makakapalag sapagkat institutional, subalit dictatorial. At ito ay kinukonsenti ni Marcos. Let us disabuse our mind, mga kababayan. Hindi po gagalaw si Martin Romualdez at ang kanilang mga ginagamit na mga pamamaraan sa Kongreso ng ganon-ganon lang na hindi po yan align sa gustong mangyari din ni Marcos. And one thing is sure, ginagawa nila ito, MJ, Admar, Peter, sapagkat gusto nilang magkontrol ng poder, magkontrol ng pondo at pera, at manatili sa poder lagpas pa sa termino ng batas. And I agree to the former President Rodrigo Duterte, this is a dangerous form of an emerging dictatorial regime which is being covered by institutional processes pretending still to be democratic but actually nangangalapkap na at gumagapang ang ala diktadura na pamamaraan using institutional oppression like what we are seeing now in Congress sa pamumuno ni Martin Romualdez. Yan ang pagbabago sa lipunang kalagayan na dapat makita ng taong bayan na wala sa lumang kalagayan ng martial law sa lumang tatay, sa lumang panahon ng tatay ni Marcos Sr. na naglundo at umabot sa pagbangon ng mamamayan at pag-aalsa sa People Power 1986. These are the differences, but these are the patterns that are clearly now being seen by the public because of SMNI, because of media through Facebook, YouTube, or yung tinatawag nating social media and power of social media. Bago lang ulit si Partner Admar, mga Ginoo, sa kanya pong speech ka Eric, ka Peter sa Cebu, nakaraang araw o nakaraang gabi ay sinabi po ni former President Duterte sa mga sundalo at pulis na huwag raw po sana silang magpagamit sa ambisyon ng iilan na sabi manatili sa pwesto ng mahaba. Gaano ka-crucial itong naging panawagan o yung naging apela ng dating presidente sa AFP at sa PNP. Una po muna si Ka Peter. Sir. Well, ano to? Kasi kung ating babalikan yung mga nakaraang pagsasalita ni PRRD, no? Pag napapag-usapan yung posibleng partisipasyon, yung pakikialam ng uniform sector, ng security sector, ng AFP, PNP, no? Natatandaan ko, he was even discouraging it. Sinasabi niya na, no? At sinasabi pa niya, binibigyan din niya na Mr. President, kay BBM, hindi kami kalaban, Hindi ako kalaban. Hindi ako nananawagan na
na ibagsak ka. At meron din siyang salita sa parang similar, may ganong tono na pananalita. Subalit, ang binibigyan din niya, ang sa Tagalog nga ang kabalintunahan ay sinasabi niya, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na ganyan ang namumuno sa inyo? Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan ninyo haharapin yan? Sa kasalukuyan ang nangyayari, hindi disturbing, disturbing. Dahil hindi nung araw, nung panahong bago magdeklara ng martial law, si President, yung tatay ni BBM, si Marcos Sr., wala akong natatandaan na sino mang opisyal, kahit man lamang junior officer, na openly nagsalita, kinriticize, yung pamumuno ni Ferdinand Marcos. Even before nung magdeklara ng martial law. Nagulat na lang ang taong bayan nung biglang ihinarap ni Marcos live on TV sa Channel 4 yung mga naaresto ng mga AFP officers, senior officers na parang advance party dun sa paglulunsad ng kudita. At mga members ng yung RAM, yung Reform the Armed Forces Movement, Pero ngayon iba. Medyo kagulat-gulat yung paglabas niyang sila General Romy Pukis, Yung kilala, yung bantog na Marine General na si General De Los Santos, At lately, may mga nagsasalita na rin, yung bagong retired na, career-retired pa lang, I think last year, na PNP General, At parang merong open na kilusan movement ng mga retiradong kasapi ng AFP, PNP. At kailan lang, I think, kung di ako nagkakamali, yung Class 91 ng PNPA ay nagdeklara sila na sila ay laban. Correct me if I'm wrong, against sila sa impeachment ni BP Sara at sinusuportahan nila si BP Sara. Kahit hindi natin nakikita, alam natin na ito ay masyado tong nakakabagabag sa may kontrol ng poder kasi halimbawa yung Class 91 ng PNPA, meron ng mga nakaupong general mula diyan, at walang tumutol nung yung kanilang klase ay magdeklara ng suporta kay BP Sara. Opo. Samantalang merong active na panawagan na resolusyon na ipinasok ang Kongreso sa pamumuno ni Speaker Romualdez na i-impeach si BP Sara. Yan ang isang bagay na nakakapagpaalala ng labis dito sa nangyayari. Sapagkat kung ako itatanungin, kung magkakaroon ng pagbabago, gusto ko magkaroon ng pagbabago, makapagdaos ng legitimate na eleksyon. Kung may pamamaraan pa, mas pipiliin ko na matapos ni President Marcos ang kanyang termo na ng maayos, at magkaroon ng eleksyon sa 2028. Subalit sa mga nangyayari, ako sinasabi ko na yun ang ideal na situation. Subalit sa mga nagaganap, nagugutom ang tao. Paano tayo makakarating sa 2028 ng maayos? Nagugutom ang mga tao at yung Vice Presidente na ihinalal ng 32 million na mga botante ay pinagsisikapang ibagsak ngayon.
Pero sa halip na bumuksak ay lalong tumaangat, lalong tumataas at nagagalit ang taong bayan. Nagagalit ang taong bayan. Opo. Na nanganganib ngayon, nagbibigay ito ng matinding panganib sa gobyerno kay President Marcos na maaring hindi siya makarating sa 2028 sapagkat ang nagsisimula nito, ang gumagawa nito, ang lumilikha nito ay yung mismo mga nasa sa Kongreso. Opo. Okay. Okay. Kay Rick. Yeah. Briefly lang, rejoinder ko kay Ka-Peter para makabalik sa tanong ni Brother Admar. MJ, no? Ka-Peter, i-remind ko lang, I know, alam mo to, baka nakaligtaan mo lang. Sa unang pagdeklara ng martial law ni Marcos Sr., may dalawang pumalag na mga officers, pero na-recruit kasi sila sa Communist Party later on. Or noon pa man na-recruit na sila ng kabataan sila. I'm referring to Major Simbulan and I'm referring to Captain Dan Bismanos. Si Captain Dan Bismanos, naabutan ko ito, and then I know kilala mo ito sila. Navy Captain ito, graduate ng US Merchant Marine Academy at naging kapitan sa Navy na ikinulong. Si Simbulan, I think na hindi ko alam kung naikulong or na-discharge. Pero tama ka, hindi lahat ng mga junior and professional officers sa panahon ni Marcos Sr. pumalag. It took around more than 10 years pa bago mabuo or 12, 15 years ang isang kilusan na dalawa yan magkasabay, alam ni Ka-Peter to, para bago magkaroon ng 1986, yung grupo nila Danny Lim na YOU, Young Officers Union, at yung RAM na grupo nila Gringo Hunasan. Yung YOU, yun talaga ang nakakonect sa mga nakakulong na mga kadre ng CPP, NPA, NDF. At marami sa kanila ay na-inspired doon sa revolutionary ideals ng mga dati naming kasama na nakasama nila sa kulungan. So walang ganyan ngayon na kalagayan sa active officers and personnel ng AFP dahil sa pinagdaanan ng 86, 87 Codeta, 89 Codeta at itong military adventurism nila Trillanes of 2003 or 2002, nagkaroon po ng mahigpit na pagbabantay doon sa istruktura at mekanismo ng partisipasyon ng mga military or uniformed personnel, lalo na sa AFP at mga officers nila, nang hindi basta-basta yan na gagawa ng hakbang sapagkat mabigat ang mga penalidad, no? Pati sa officers. At nawala na rin po ang mga idealists na mga leaders na kagaya nila Hunasan, nila Danny Lim, at nila Alin Kapuyan, no? Mga idealists yan dati ng kabataan nila na nasa loob ng AFP. Wala na pong henerasyon ito. Iba na pong henerasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang malala pa po sa Philippine National Police, ang PNP ay naging political organization rather than a professional law enforcement. And that is the only thing na nakita natin ngayon, na nangyari ngayon muli after 39 years, ginamit ni Marcos Jr. ang PNP as a political tool kasama ang Kongreso ni Martin Romualdez sa House of Representatives para magkaroon ng tinatawag na de facto ala lumang martial law without declaring it na mga hakbang. Yung nangyari sa Kingdom of Jesus Christ, MJ, Admar, never naganap yan at ginawa ng tatay ni Marcos Sr. na lusubin, dahasin, saktan at sirain ang mga religious compound and mga places of worship. Pati na religious workers, sibilyan, kabataan, kababaihan, pastor, ministro, na lantarang nakikita sa buong mundo. Only si Marcos ang nakagawa niyan. At yan ay ang pinakamalaking kasalanan at utang na hindi dapat mapatawad kay Marcos at pati na rin kay Romualdez na kasabwat niya, kay Abalos at pati dito kay General Torre kahit mag-retire sa. These are the things that when the change of government, pati nangyari kay Pastor Kibuloy, lahat ng yan ay hindi po yan related sa religion. Related yan sa political persecution, related yan sa maruming laro ng politika nila para durugin ang mga Duterte at para mawala ang mga malalakasang loob na magpadaloy ng impormasyon na kritikal sa gobyerno at nagsasabi ng totoo ng walang kinatatakutan. Yan ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Yan ang nangyari sa KOGC.
So balit hindi natin matanggap na for 16 days ay nakayang gawin ni Marcos without the declaration of martial law ang ala sobra pa sa martial law ng tatay niya na karahasan at state terrorism na nangyari na pinagdaanan at pinagdusahan ng todo-todo ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ. Yan po ay walang kahalintulad na naganap sa lumang martial law na kasaysayan. So I have to point that out, no? At sa tingin ko, nagigising ang ibang religious organizations na hindi pala tayo safe sa nagkukunwaring bait-baitan, nagkukunwaring sober, nagkukunwaring kalmado, at hindi arrogante daw magsalita. Subalit ngayon ay nakikita ang pangil na hindi pala totoo, kundi yan ay gimmick ng bait-baitan. Style yan para mangloko at mangbudol ng tao. Ngayon, nagsasalita pating Iglesia ni Cristo. Matagal na panahon at mahirap po kumilos ang ganitong mga organisasyon. Even in the lumang martial law, bago mag-1986, hindi po sila nagpa-participate sa ganyan activities. But to see millions of Iglesia ni Cristo, as well as Kingdom of Jesus Christ na nagkaisa at taong bayan noong January 13, with more than 2 million in the Philippines, that is a prelude, I think, that was a prelude na pwede talagang maganap ang mga pagbabago na hindi na Roman Catholic Church ang mananawagan. The way it happened in 1986, People Power, and the way they played their role in 2001 against Erap Estrada. Hindi na mga komunistang urban operatives. Dahil nandito na sila sa pakikipagsabwatan sa mga panunupil at panlulupig at mga kabulukan ng gobyernong kasalukuyan ang mamumuno sa pag-uudyok sa tao na mag-alsa. It is already the non-traditional na mga elemento ng lipunan kagaya ng binabanggit ko. Kingdom of Jesus Christ, Iglesia ni Cristo, and then social media, power and influencers, at ang taong bayan ay nagmamatyag dyan. At sa tingin ko, yung point ni Pangulong Duterte na inuulit niya, hindi niya inuudyukan ng AFP at PNP na makisali dito sa pangpolitikang usapin at mga hidwaan at sa pagkalugmok ng lipunan. Subalit, sinasabi niya, you have to stand by your constitutional mandate as the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, rerespetuhin dapat ng AFP at ng PNP ang mga pagtitipong malaya, papayapa, at naghahayag ng saloobin ng taong bayan to the point of petitioning for a change of government through peaceful means by way of constitutional processes. Subalit direktang pumikilos sa mga lansangan, hindi dapat yan binabarikadahan ng pulis ang mga venue na yan. Dinadahas, tinatakot, kinakasuhan, nire-raid ang mga bahay ng mga taong ito. Yan ang ibig sabihin ng konteksto ni former President Duterte when he says that the military and the police must be on the side of the people. Yan pong context niyan. And I agree to that. The AFP and the PNP are not the private armies or bodyguards of Marcos or the politicians. They are the protectors of the people sapagkat sila ang haligi ng lipunan at demokrasya. Hindi po sila dapat umakto kagaya ng ginagawa ni General Torre. Kung kasuhan niya man ako, so be it. Ito po ay isang napakasaklap na uri ng pagkabulok ng isang organisasyon ng PNP na tinotolerate nila Marvel. And dapat ito ay mapupuna. Torre should not be involved in political persecution and the PNP as an organization. Hindi ito nakita for the last 39 years. Kay Marcos Jr. lang ito ngayon nangyayari. And that is a prelude na ito ay nag-uudyok sa taong bayan na maghanap ng pamamaraan na mapatigil po ang ganitong kalapastanganan sa mga demokratikong institusyon ng ating bayan at ang pag-abuso sa batas na inikutan nila for political demolition against their enemies, which is the Duterte political camp, na dadamay ang interes ng taong bayan dahil ito ang inaatake ngayon ng PNP, lalo na ngayon sa kasalukuyan na in-extend pa si General Marbil. The PNP is a highly political instrument now involved in political operations na dapat mapatigil po ito mga kababayan, Brother MJ and Brother Admar. At iyan na nakikita ko na wala doon sa elemento ng 1986 people power, subalit yan ay pwedeng mag-udyok sa AFP na manindigan ng tama so that man-neutralize po ang ganitong mga panunupil na ginagamit ni Marcos at nila Martin Romualdez, ang PNP, as political operators to suppress the people by way of circumventing the law in the guise of law enforcement.
Siguro bilang panghuli po, ka Eric and ka Peter, meron pong mangyayaring people power. Ito po ay magaganap sa May 12, no? Kung saan i-exercise ng ating mga kababayan yung kanilang kapangyarihan sa pagpili po ng mga leader. Kailangan natin ng leader ngayon eh. Sabi nga ni Pastor, hindi siya politiko, kundi siya ay leader. Leader po ang kailangan ng ating bansa sa kasalukuyan at hindi po politiko. Ano po ang inyo pong payo sa ating mga kababayan sa muling pag-exercise ng kapangyarihan nila, lalo na po sa darating na halalan? Unahin ko lang si Ka Peter. Huwag po ninyong kalilimutan si Pastor Kibuloy. Mangangampanya na ako ngayon. Anong gagawin natin? De 8 diretso uli sa Inodoro yung mga nagpapanggap na yan. Ang kakapal ng mukha, hindi ko maintindihan talaga kung itong katulad ni itong dating DOJ Secretary, si Laila De Lima, kung paano siya nakakaharap sa tao. What happened to her? She deserves that, yung sa Rizal, na meron silang parada. Pagtapat sa maraming tao, sinalubong siya ng Duterte. Tama yan. Tama yung sinabi ninyo. Magkakaroon, may darating na people power sa May 12. Diyan natin ibuhos lahat. Diyan natin itodo lahat ng ngit-ngit natin, no? Sa pamamagitan ng pagboto ng diretsyon-diretso sa lahat ng kandidato na ini-endorse ni PRRD, ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At may napansin ako, no? Talagang kinakailangang ma-zero ang kalaban. Kasi si BP Sara, natatandaan ko, sinasabi niya dati na hindi siya mag-endorse na sino mang kandidato. Pero nag-i-endorse na siya ngayon. Ibig sabihin, talagang seryoso na to. Talagang magtulong-tulong tayo. At ako, hindi na ako babanggit ng ibang kandidato. Basta i-zero natin lahat ng mga demonyo, no? Si Pastor Kibuloy ho lamang ang personal na ipananawagan mo. Sapagkat kailangan natin ang katulad niya sa Senado. Ilan po, salamat. Ka Eric? On my part, I personally embrace the good governance program of Pastor Kibuloy. Siya lang po ang seryosong, agree ako kay Peter, na may tinatawag na yung moral advocacy na pinanindigan at ginawa niya. Yung zero corruption, yung pagpapauna sa interes ng mga mahihirap na pamilya, ang pag-address sa kahirapan, kalikasan at kaunlaran ng mga issue na hindi po yan nagiging sentro ng gobyerno, lalo na sa kasalukuyan. So I agree to that. Pastor Kibuloy will be the moral conscience ng gobyerno sa loob ng Senado kapag nabigyan po siya natin ng pagkakataon na siya po ay mailuklok doon sa Senado bilang leader ng mamamayang Pilipino as alternative sa mga luma at tradisyonal at paulit-ulit na mga idinadaan lang sa sayaw at kantahan ang politika kundi walang platapormang totoo na napatunayan. Number 2, hindi po kakayanin ni Pastor Kibuloy na siya lang po ang magdadala ng moral conscience and zero corruption campaign and real good governance. Kailangan po ipagpapatuloy natin ang naudlot at sinira na good governance and strong leadership programs ng former President Duterte na dapat ito'y bibit-bitin ngayon sa agenda sa 2025. At yan po ang dahilan kung bakit doon tayo pupunta sa mga kandidato na tinutulungan at publicly ini-endorso po ni former President Duterte at ni Sara Duterte sapagkat ito po ang naudlot na continuity of good governance and leadership at nararapat lamang na ito po ay suportahan doon sa eleksyon. At yan ang pinakita ni Pastor Kibuloy kung bakit deserve niya na maging bahagi po as moral conscience and political transformative leader inside Senate. At pangalawa, tama, agree ako kay Brother Admar at kay MJ sa ating talakayan that it may not happen right away, ang tinatawag nating direct sovereign will of the people coming out in the streets calling for another people power. It may not happen before May 12, but it can happen anytime soon or anytime later. Depende po yan sa kahandaan ng taong bayan. Nobody can predict
and nobody can impose that. But it is a historical truth na magaganap at pwedeng maganap yan. Subalit habang wala yan, doon tayo sa electoral. The election will be the centerpiece of another people power by protecting our votes and ensuring na ang mga kandidatong binibitbit ng bulok na gobyernong kasalukuyan ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na ginamit na ang lahat ng mga poder at pondo upang supilin ang pag-unlad ng lipunan at supilin at sikilin ang pagbuti ng buhay at kalagayan ng mga mamamayan. Wala tayong other choice in the absence of actual people power right now, kundi ang power of the elections. Agree ako doon. Doon natin yan sila gagawa ng ating desisyon na dapat itakwil sila ng mga mamamayan sapagkat sila ay hindi nagre-representa sa interes ng mabuting pamamahala. Kaya dito tayo kina Pastor Kibuloy at dito tayo sa mga kandidatong tinutulungan nila former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. And finally, MJ and Brother Admar, no? Ito medyo malihis lang ko ng konti. Makita ninyo ang adjustment, MJ, Admar, Peter. Nag-hire po ng barker si Marcos. At kawawa ang gobyerno taong bayan dito. Ang pangalan niya ay si Claire Castro. Itong bagong barker na katuwang ni Bersamin, ito yung parang nagtatawag ng mga jeepney dyan sa Cubao. Cubao, 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 Cubao. No? Hindi po deserve na nasa gobyerno ito. The people don't deserve a barker for dirty propaganda operations para linlangin at lituhin ang taong bayan. Masyado niyang minamaliit ang kaalaman at ang pag-iisip ng taong bayan para siya ay mag-represent na press secretary ng Marcos Jr. These are acts of desperation. Wala na makuha eh. Bulok na lahat eh. Ang lahat ng matitino umaalis na kay Marcos. Pati po mga matitino sa pagpapahayag ng tamang impormasyon. So we don't have a press secretary, but Marcos hired in behalf sa pundo ng gobyerno ng barker na para lamang po magtawag ng jeepney, ginawa niyang press secretary. Kaya po basura ang maririnig ngayon na lalo pang nagpabulok at nagpasama sa gobyernong ito sapagkat ang taong bayan ay kanilang tinatapakan at iniinsulto na hindi alam na ang taong bayan ay marunong magmasid at mag-analyze. At si Bersamin, nakakahiya na naging Supreme Court Chief Justice ito. Ang kanya mga pananalita ay parang hindi nag-aral sa abogasiya para insultuhin po ang karapatan ng mga oposisyon. At bakit si Duterte lang? Pati ang mga taong bayan, iniinsulto niya. As if we do not have the right to criticize the government, which is the foundation ng demokrasya. Nakakahiya po ang mga taong ginagawa ni Marcos ngayon na tagapagsalita upang ang taong bayan ay supilin ang kalayaan na magkaroon ng malayang talakayan at malayang pagpapahayag. So bantayan natin ito, MJ Admar. Sorry I took up that some few minutes kasi hindi ko pwedeng palagpasin on my part na hindi kami magsalita ni Peter na wala na ibang tagapagtanggol ang gobyernong unti-unting bumubulusok pababa, kundi mga barker sa gilid ng Cubao ang kinuha para maging press secretary. Maraming salamat.